wonderful Saturday mga kamarino! Gising na ba kayo? Gumising na kayo dahil yan ang Marino na po. At syempre sabay-sabay tayong ma-inspire, sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong gumising at magsabi ng we're going to have a blessed day, a beautiful week ahead of us. Hello, Admiral. Hello. Good morning. Good morning, my beautiful partner. Yun, positive agad. Positive. Hindi lang good morning, glowing pa. Oh, yun ang gusto natin, ha? Glowing. Glowing. Diba? Yung mga Marino talaga, kasama ni Admiral, bolero, lahat. Siyempre, batiin din natin yung ating mga kamarino at saka kanilang mga may bahay. Magandang umaga po sa inyo. Sabay po kami sa almusal ninyo ngayong umaga. Oo nga. Ano bang almusal ninyo ngayong umaga? Pero alam nyo, ang mga Pilipino mahilig sa almusal. Yeah. Diba? Bihira yung mga Pilipinong hindi kumakain ng almusal. In fact, hindi lang basta almusal. Talagang kanin na almusal ang gusto ng mga Pilipino. Mabigat. Kaya kahit na nasa barko ang ating mga seafarer, tingnan mo, amuyin mo ang cabin. May tuyo. May champurado, may tuyo, may tosino, may longganisa, may itlog. Yan ang Filipino seafarer. Correct. Talagang heavy yung almusal nila. May pandesal. Totoo. Kompleto yun. Bakit nga ba namin sinasabing almusal? Dahil gusto namin masarap ang almusal nito. Kasabay ng mga tawanan. Yeah, dapat. Oh, pero eto muna ang tanongin natin kay Admiral Lagi kasi may baon si Admiral. Ay, baon. Oo. Kala ko kakain. Pero, bago natin itanong yung baon ni Admiral, ang tanong ko muna, ano ang motto ni Admiral sa buhay? Pabago-bago yan. Weather. No, na be prepared. No, na nung do bagets the ka. best. Yeah. Do things better than Eh, pag yesterday. matured, ano na? Everything in moderation. Everything in moderation. Walang abusuhan. Bawal umabuso. Bawal umabuso. Lahat moderation sa pagkain, dapat sakto. Correct. Hindi naman sinasabing huwag uminom, pero dapat sakto lang. Correct. Anong kaya. Pati sa matamis, di ba? Pati sa matamis. Sa chocolate. Pwede. Di ba? Ano naman ang baon mo ngayon? Itong baon ko naman galing kay Christopher Columbus. Di ba? Dito si Christopher Columbus. Kasi nga, parang Christopher. Ano yung parang Christopher, ha? Hindi. Kasi mga kamarino yan. So, kamarino natin si Kuya Christopher. Kaya, ang sinabi niya noon, I quote, "You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore." Ibig sabihin, hindi ka makakalayo kung hindi mo iwanan ng tingin yung nasa likod mo. So parang huwag kang lingon ng lingon sa nakaraan. Basta kailangan lumakad ka. Oo, sa bagay totoo yan. Kasi kakalingon mo, lagi ka nadadapa. So huwag kang lilingon, just focus and move forward. Why not? A very nice quote. Pwede, nakaka-relate ako dyan. Pwede dyan. May mga experiences tayo ganyan. So, it is always best to focus your attention sa harap. Correct. Huwag nang balik-balikan ang nakaraan. Pwedeng magpatawad siguro, iwanan nakaraan, diba? Kalimutan at move forward. Kasi hindi ka makamove kung hindi mo kalimutan. That's right. Well, anyway, so lamang po kayo ha, dahil marami tayong mga istorya at syempre lahat ng impormasyon in store para sa inyo. Kaya sit back and relax, enjoy! Ito pa rin ang the first and the longest running television program para lang po sa ating mga marinong Pilipino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa ating paggunita ng buwan ng mga kababaihan, hinding-hindi natin malilimutan ang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng mga seafarers' wives sa kanilang pagiging may bahay sa kanilang mga pamilya, habang naglalayag ang mga asawang manlaragat. Kaya ngayong araw
ating balikan ang kwentong Wife of a Seafarer ng ating mga unang nang natampok sa programa, sina Michelle Eustaquio at Sandy Eustaquio. Ako po si Michelle Eustaquio, married for 26 years. Yes, ang husband ko po ay isang seaman. Nag-start ako mag-live selling before mag-pandemic. My name is Sandy Eustaquio and I'm an aesthetic business consultant. And also, a certified esthetician din. I build business for aesthetics. Yun ang pinaka-main kong ginagawa talaga. Sa pagpapalaot ng kanilang mga asawang marino tungo sa isang magandang kinabukasan, una nang sumagi sa kanilang mga isipan ang takot at kaba na mawalay sa kanilang mahal sa buhay. Siyempre, unang medyo magkakalayo kami kasi hindi kami nag-ano yan yung pagsasama namin. Sobrang deep at saka lagi kami magkasama, lagi kami So, nung nag-seaman siya, siyempre mahabang desisyon yun. Siyempre, nung una, when he's doing the requirements, sobrang excited kasi siyempre kapag feeling mo mag-seafarer yung husband mo, parang ibang level na yung, ibang level na yung career niya natatahakin. Hindi mo pa that time na feel na malayo. Kumbaga, wala lang. Feeling mo lang masaya ka para sa kanya. Pero nung first day na talaga naaalis siya, yun na doon mo na talaga nag-sink in na talaga sobrang lala talaga na, ay, ito na pala yun, ito na yung totoong Tapos given na meron na kaming anak, yun yung medyo mas mahirap talaga na part dun sa marriage when he's living na. Habang ang kani-kanilang mga asawa ay nagsusumikap sa barko, ang mga may bahay naman ay nag-aala superwoman sa pagbabalanse ng tungkulin nila bilang mga ilaw ng tahanan at pagpunan ng naiwang gampanin ng pisikal na presensya ng kanilang mga asawa. Medyo mahirap. So, kasi yung mga anak ko, parehas lalaki. So, medyo mahirap silang i-handle, lalo't medyo may katigasan ng ulo. So, pag-manage ng finances, medyo mahirap siya, pero nakakaya naman. Kasi, hindi naman sila ganun hindi sila mahilig humingi naman ng pera, yung mga namin. So, yung sa pagiging malayo naman namin, everyday naman, every hour, nag-video call. So, wala kaming hindi kami nag-uusap. Sobrang hirap. Nung umalis na siya, tapos nahirapan ako kasi yaya, bantay, wala din talaga at all. Ginagawa ko, tapos I'm working pa, dala ko yung bata sa office. So, dala ko siya. Once a week lang kami bumabalik ng bahay kasi nga hindi mo siya talaga may iwan since very young Tapos yung communication pa namin that time, it's very hard kasi sa siya, offshore. Hindi ganun yung internet. Parang if I remember right, hindi siya ganun tuloy-tuloy pa that time kasi nasa gitna talaga sila ng dagat tapos hindi sila dun umaalis. Yun yung pinaka-hardest na part nung OFW journey niya siguro. Para kina Sandy at Michelle, hindi mawawala sa usapan ng pagpapangalaga sa pamilya ang pagpapalago ng allotment na naipapadala sa kanila ng kanilang mga asawa. Kung kaya't sila rin ay nag-isip ng mga kanya-kanyang plano upang matulungan ang kanilang mga asawa. Yung pera din siguro, yung pag-handle ng pera, isa pa yan, they do need help. Kasi hindi naman yan na parang porket sila lang yung kumikita ng pera, tapos tayo sa bahay lang, mag-aabang lang tayo ng padala, tapos gagastos tayo. So, ako, ang advice ko din sa ibang wives ng mga OFW and ng mga seafarers, dapat marunong din tayong mag-handle and mag-multiply ng pera. Kasi pag bakasyon yung husband ko, syempre hindi naman pwedeng aasa lang kami dun sa savings niya, gano'n. Mahirap din kasi hindi naman porket seaman, maraming pera yan. Kasi pagka mahaba yung bakasyon nila, nauubos din yung savings. So, nakaisip ako ng ibang naman. So, nag-bags ako. Yan, yung mga pre-love, going strong naman, and okay naman yung sales, okay naman. Marami namang buyer. So, hanggang ngayon po, patuloy pa rin yung pagbabags. Sa kabila ng pagkalumbay at pagsasakripisyo na kaakibat ng pagiging asawa ng marino, tiwala sa partner, consistent communication at one-to-sawang pagmamahal ang umiral sa kanilang pagiging mga seafarers' wives. Tiwala lang talaga.
tiwala sa sarili, tiwala sa asawa. Kasi yun yung importante talaga, yung tiwala niya sa isa't isa. Mahirap din kasi maging asawa ng OFW, seaman. Hindi mo kasi alam ang ano dyan eh. Siguro, I think for all of us na wives ng mga seafarer or OFW, love lang talaga. And alam mo yun, yung communication, as long as he communicates well with you, hindi na yan maaalis eh. Ang kwentong pagkamatatag ni na Michelle at Sandy Eustaquio ay pasilip lamang sa mga kinahaharap na balakid ng mga seafarers' wives. Kaya, ngayong buwan ng kababaihan, nararapat lamang na ang kanilang mga sakripisyo ay ating ding gunitain. Muli, Happy National Women's Month! This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, it's a sky full of stars. Kung naghahanap kayo ng newest spot for galaan with your family, dayuhin na ang pinakabagong attraction sa SM Mall of Asia, ang SM MOA Sky. Complete with a FIFA standard football pitch, a garden sanctuary, a paw park for your fur babies, at amphitheater, sure na hindi kayo mawawalan ng sights to see. The SM MOA Sky has no limits, just pure fun and entertainment. You're always welcome here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. The entry of women in the maritime industry is small, but a growing phenomenon. I am Maribel Villar-Sinian, presently a third officer on board international seagoing tanker vessel. I initially had my heart set on becoming a medical doctor, but the reality of poverty and the length of time to pursue medicine makes me give up that dream. And that is when I decided to become a seafarer, because I wanted to help my family and to travel the world. I had applied to a number of companies in the past, but unfortunately, because of my gender, I was rejected. But it did not stop me. Rather, I take it as an inspiration to strive harder and to prove that what a man can do, a woman can also do. Being a seafarer requires you to be both physically and mentally strong. Being a female in a maritime industry is challenging because every day you need to prove yourself worthy to become a seafarer. So every day you have to work very hard to show to them that you are capable, and what a man can do, a woman can also do. Over the years, there is a significant change in the gender diversity and inclusivity. Back in the year 2014, it was so hard for a female seafarer to land a job in a maritime company. But now, in the year 2023, a lot of company has been offering jobs to female seafarers. Women are taking up stronger space and stronger roles in the maritime industry. I strongly believe that gender is not something that will tell you what you can and cannot do. That there's no such thing as a world only for men. I
am a woman, but being one never hindered me on becoming the person I dream to be. To all female aspiring seafarers, I say to you, study hard, believe in yourself, and never give up. The world is yours to conquer. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, it's a sky full of stars. Kung naghahanap kayo ng newest spot for galaan with your family, dayuhin na ang pinakabagong attraction sa SM Mall of Asia, ang SM MOA Sky. Complete with a FIFA standard football pitch, a garden sanctuary, a paw park for your fur babies, at amphitheater, sure na hindi kayo mawawalan ng sights to see. The SM MOA Sky has no limits, just pure fun and entertainment. You're always welcome here at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kaagapay ng mga Pilipinong manggagawa ang Pag-ibig Fund sa pagkamit ng kanilang pangarap na buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. At para sa isa nating nakapanayam na bagong graduate, ano kaya ang kwentong Pag-ibig Fund niya? Magandang araw po, ako po si Rose Bautista. I am a fresh graduate. I graduated last October 2024. Since then, halos 5 months na akong nag-work. And una talaga sa mga inasikaso ko or nasa isip ko, even before applying, ay yung pag-apply sa mga mandatories, lalo na yung sa Pag-ibig Fund. Kaya din naisip ko na mag-apply for mandatories kasi yung goal ko talaga sa pagkatrabaho ay makatulong sa family ko, hopefully through savings, ganyan, and in times of emergency, makapag-loan din. And ang alam ko, yung Pag-ibig Fund talaga yung makakatulong doon kasi trusted doon yung mailalagay yung sahod, ganyan, yung perang hard-earned ko. Actually, sobrang dali ng pag-apply sa Pag-ibig Fund. Ang kailangan ko lang gawin, pumunta online, hanapin sa website nila no, yung Virtual Pag-ibig, which is, ayun, yung ginawa ko lang ay mag-fill in ng form, online na yon. So, personal information, kung sino mga possible beneficiaries ko, yun lang yung ginawa ko. Tapos after that, ginawa nila is nag-send sila ng tracking number para after that, makuha ko na yung mismong Pag-ibig Fund number ko. And yun na lang yung hinihintay ko ngayon. And I am really, really excited na masimulan ng hulugan yung Pag-ibig Fund account ko, no? Para ma-claim ko na yung benefits, which is talaga yung pinaka inaabangan ko is yung saving. Sa mga kapwa ko fresh graduates and fellow first-time job seekers, yung pinakapayo ko talaga is before you apply for a job, magsimula na kayong mag-apply for your mandatories, lalo na yung Pag-ibig Fund. And if hindi nyo pala alam, meron tayong tinatawag na First-Time Job Seekers Act,
which is, yon ay, di ba may mga NBI clearance, barangay clearance, even med-cert, ganyan. Pwede kayong mag-apply sa inyong barangay para magkaroon kayo or para ma-avail ninyo itong free or waived fees para sa mga nasabi kong documents. And ayun, sana makatulong nga ito, no? And for sure, sana yung priorities nyo talaga is yung mga mandatories tulad ng Pag-ibig Fund. Mga kamarino, kamakailan lamang ay kinilala ng Governance Commission of Government-Owned Companies o GCG ang Pag-ibig Fund bilang isa sa mga top-performing government-owned companies sa isang seremonyang ginanap sa Pasay City. Ito ay iginawad sa Pag-ibig Fund dahil sa pagsunod ng institusyon sa maayos na pamamahala at pagbibigay ng serbisyong makamasa. Bilang pasasalamat, isinaad ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta na ipagpapatuloy pa nila ang pagpapamahagi ng Pag-ibig brand of service na tapat na serbisyo mula sa puso. Kamakailan lamang noong March 10, 2025, isang US tanker at Portuguese cargo ship ang nagkaroon ng banggaan sa gitna ng North Sea na nagdulot sa pagliyab ng parehong barko. Tinamaan ng Portuguese container ship MV Solong ang US tanker na MV Stena Immaculate na nakaangkla sa may North Coast matapos itong maghatid ng jet fuel para sa US military. Batay sa panayam ng isa sa mga crew member ng Stena Immaculate, biglaan ang paglitaw ng barkong Solong na naging sanhi sa maiksing reaction time ng kanyang mga kapwa crew member. Bagamat ligtas ang 23 crew ng Stena Immaculate at 13 crew ng Solong, sa kasamang palad ay isang Pilipinong crew member mula sa Solong ang kasalukuyang ipinagpapalagay na nasawi matapos mabigong mahanap ng mga rescuers. Sinigurado ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na tutulungan ng kanilang ahensya ang pamilya ng nawawalang marino. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ng Marine Incident Investigation Branch or MAIB ang naging sanhi ng salpukan ng dalawang barko. Kinumpirma naman ng Crowley ang nagmamay-ari ng Stena Immaculate na isang tanker fuel na pumutok ang kanilang tanker. Kasalukuyang pang tinataya ng otoridad ang epekto sa kapaligarang dagat ng jet fuel na tumagas. Ayon sa Ernst Rush, may-ari ng Solong cargo ship, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga investigasyong isinasagawa patungkol sa nangyaring insidente. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, it's a sky full of stars. Kung naghahanap kayo ng newest spot for galaan with your family, dayuhin na ang pinakabagong attraction sa SM Mall of Asia, ang SM MOA Sky. Complete with a FIFA standard football pitch, a garden sanctuary, a paw park for your fur babies, at amphitheater, sure na hindi kayo mawawalan ng sights to see. The SM MOA Sky has no limits, just pure fun and entertainment. You're always welcome here at SM Supermalls. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. Wellness Diagnostic Center is a secondary laboratory. No? We are DOH accredited. From the name itself, wellness, no, we can cater to both sick and well patients. So our tagline is investing in health through affordable testing. Okay, primarily we offer annual physical examination for corporate employees. We also have pre-employment medical examination.
This is a secondary lab, so we also offer mga basic tests like CBC, serology, tests for the kidneys, diabetes. We also have an X-ray machine. We also have an ECG para sa cardiac monitoring. We also offer drug testing. We also offer RT-PCR and COVID antigen tests. But we also offer vaccinations, like flu vaccines, pneumonia vaccines. For those who are interested, they may contact us through our mobile number. It's 0991-440-0749 or through our email address, wellnessdc@gmail.com. Maria would like to thank Samonte Aesthetic Clinic, Vitox Central, and Medispa. Experience their unique touch of aesthetic concepts and glow like you've never been before. Come and visit their clinic at Unit 216 Royal Place Building, Don Antonio Drive, Commonwealth, Quezon City. For inquiries, you can contact their hotline number 951-0969 or 806-9787. Unleash the beauty in you. Reveal your own version of young and fit. Visit Samonte Aesthetic Clinic. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. O ayan, busog na kayo sa marami naming naging topic ngayong araw na ito. Nabusog ka ba? Oo. May kape ka lang ng kape, kanina ka pa kami ng kape. Busog ka yan. Oo, busog na yun. Kasi busog na hindi lamang sa kape, pero sa mga information at nakupulot nating mga balita sa larangan ng maritima dito sa bansa. Siyempre, including life lessons. Kasama na rin yung lesson. Oo. Ay, iba talaga pag tumututok siya ng marino, mga kamarino. Siyempre. Dahil itong programang ito, ginawa ng marino para sa marino. Yan. So mga kamarino, kung may mga episodes so kayong gustong balikan, wala kayong ibang pwedeng gawin kung hindi pumunta sa ating YouTube. MY channel. Oh, galing ah. MY. May channel ka rin ba? Iyon sa akin. MY channel, that's Mariao channel. Abangan nyo po ang mga ilalabas namin dyan dahil lahat po ng mga nasa yan ng Marino ay ipinalalabas namin dito para mapanood ng madlang people. Diba? Well, again, oras na para tayo magpahinga. Yes. Next week pa, di ba? Meron pa next week. Oh. Basta tutok lang po kayo sa PTV4 every Saturday morning, 8 to 8:30. But for now, anchors away. Bye, everyone! Bye-bye!